kasi ina-offeran ka? Oo, ayun yung after natin mag-usap, naka-live ako noon. Actually, the day pa lang na nag-usap tayo na yon, hindi siya, itong taong to, hindi siya direct na pumunta sa akin. Naghanap siya ng connection yung police. Tapos yung police ang nagpunta dito. Ang sabi nga lang ng asawa ko is, hindi siya naniniwala na may hawak. Baka isa lang din yan sa patibong na... Baka binibait ka lang, oo. Yun, oo. Tapos gagamitin nilang proof na, bayaran ka eh. Ganon. Oo. Kasi, di ba nga, yung naging case ko kasi is sa EJK kasi yun eh. Di ba? Ngayon, ang target kasi nila doon is si Tatay Digong. Gusto nila kasi, di ba, talagang pumunta ako sa veterans. Tapos sabi ni Senator Bato. Dito sa veterans. Nung first day yun eh. Oo, nandun din ako yun nung first day. Hindi, madaling araw ka. Hapon ako. Doon kami sa may elevator. Late na ako dumating mga alas 8 na alas 9, ganun. Nakauwi na ako nun. Tapos, ang nangyari nun, di ba sabi kasi ni Senator Bato, willing ka ba na humarap sa, sa Senado? Sabi ganon. Sabi ko, yes po, more than willing. Sabi ko, kasi nga, syempre, as alam naman ng lahat, di ba, I was molested when I was young. Tapos, yun na nga, yung napagbago naman din yung mga tito ko at even yung father ko. So, yun yung hinahanap kasi ni Congresswoman Cardema. Tapos ngayon, meron din kasi akong dun sa unang-unang video na nag-viral nung sinabi ko dun, yung police na tumulong sa akin. Na actually kasi nga, so, ano si Miss Yumi, no? Kaya siya naging very, very popular sa social media. Kasi siya yung face nung kasi di ba sabi ko nga sa inyo, usually yung mga tao, yung mga family, hindi nagsasalita yan tungkol sa problema nila sa isang kamag-anak na addictus benedictus kasi most of the time, nakakahiya na magkwento. So si Yumi, yung parang face, siya yung face nung horrible story ng growing up with a family member na addictus benedictus. Yun. And she was able to talk about it publicly. She was able to talk about the horrible experience, and in return helping others na meron din ganong experience. Cases, Oo, na meron ganong cases. Kasi usually pagka ganito, kunyari, dun lang sa pagkakamolest siya, hindi lahat kasi ng tao kayang tanggapin yun eh. Yung iba nga, nakatikim ako ng salita na baka inakit mo at the age of 12 na aakit, di ba? Yung gano'n. Tapos iba naman kahihiyan sa pamilya, yung gano'n ba? Kaya madaming biktima na nag-reach out sa akin, di ba? Na-share ko nga na until now, parang nasa sa loob lang nila, hindi nila mailabas because din sa judgmental din kasi yung ibang tao, kahit na Pilipino. Yun siya. And then yun nga yung sa pagkaka-bribe na yun. Actually, inano ko yun, nilive ko yun, at after nun, nagkumontak ako sa lawyer kasi sabi ko parang, syempre, threat yun eh, di ba? Parang, what if hindi mo tanggapin? Baka mamaya madami nang gumurgur din sa akin. Tapos, sa pamilya ko. And then, sabi lang nung lawyer, wag kang mag-announce ng name o wag mong i-name drop until may gawin sila na maling step ulit. Kasi baka mamaya sabihin nila, nagpapapansin ka na. Yung ganun. Since pa lang parang nasa introductory stage pa lang naman. So, wait lang tayo sa magiging progress. At hindi naman din nila siguradong gugurgurin yung pamilya mo dahil nga alam na lumabas ka na sa social media. Sabi gano'n. And it so happened kasi yung police na yun, isa siya sa mga nagkaso kay BP Sara. After I turned down kasi konektado na nga siya eh. After I turned down po yung yung pag-bribe na yun, nagulat ako kinabukasan, dumarating na sila, nagpa-file na sila isang grupo sa against kay BP Sara. Oo. At saka kay Colonel La Chica. Yun, oo. Yun siya. Ngayon, kung mapapansin nyo, dun sa di ba, hinanap na nga ni Representative Cardema yung mga, sa side naman sana ni Tatay Digong. Nung may lumalabas na ngayon, isa-isang may lumalabas, ang ginawa nila ngayon ng mga crocs na yan, hindi na nila pinapunta si Tatay Digong at hindi na daw diba? Tapos bigla na lang sila nag-wrap up na sabi nga, ito yung mga nangyayari hanggang sa, ayun, kanina, diba? Nag-hearing.
Madami po nakaka alam sa pamilya ko. Pero kasi may CCTV kasi So yung video na yon, syempre hindi naman namin pwedeng ipagparang binibenta, lalagyan daw ng gano'n. May mga, alam niyo na, may maano yung utak na sabi, charot lang yan, baka sa media, gano'n. Well, sabi ko nga, hindi ko naman kailangan magpapansin dahil unang-una, lumabas na nga ako na ito na yung kabuhayan ko, ito na yung kinatago-tago ko na problema. Correct, ayun. Malaki yung YouTube channel ni Yumi Pero ang content mo, nagpa-politics ka ba talaga? Or parang naging incidental na lang yung political content? Incidental lang yan kasi na-provoke ako dun nga nung nag-hearing si Tatay Digong. Pero ang content ko kasi dun sa YT ko before is about dun sa military because I'm a military, diba? Tapos Philippine Air Force Reserve. And then, dun naman sa Facebook ko more on aesthetic nga. Diba? Kung napansin mo yung Facebook, puro aesthetic siya. Ganon. Pag gumanda na ako, si Yumi yung kasalanan. Hindi natin napag-usapan. Pag gumanda na mo ko. So ngayon, yung tingin mo, mas malaki yung chance na yung 10M na yon. Actually, naisip ko nga, mas malaki yung chance na yung 10M na yun. Gusto ko lang nila i-entrap, no? Para meron silang magamit. For sure. In case na mag-witness ka sa Senate or sa Congress. For sure yun, kasi po pwede nilang sabihin, eto nga, di ba binabayaran nga, tinanggap, ganon. Tapos, pwede silang mag-release na sabihin na lahat ng supporter nyo, kaya naman palang bayaran, kahit wala pa namang nasisilawan na agad, ganon. And anyway, totoo naman yun. Diyos ko, sa estado nilang yun, alam niyo yung parang sisilawin ka na lang talaga sa pera para para wala nang sumuporta sa kabila. Merong ibang vlogger na may mga ibang offer din. Iba-ibang presyo, ganun. Kaya lang kasi yun sa akin kasi, siguro kaya ganun, dahil yung una-una kilala ko nung pulis na naging mediator. Baka akala niya, kakagating ko kaagad-agad. Sabi ko, 10M, syempre kung galing sa asawa ko yun, why not, di ba? Oo naman. Pero kung ganyan ako, Diyos ko po, Lord, ayoko din naman dahil meron pa rin naman tayong dignidad. Kaya naglalaban. Alam mo, meron ako narinig na kwento dun sa dun sa mga pulis daw na yun na nagkaso. Meron daw dun, wala lang daw talagang paparetire na daw kasi yung isa dun sa mga nagkaso. Paparetire na daw kasi. Tapos parang, ayun, gusto mag-retire with the bank. Kaya ginawa yung Pero yun, ito sabihin ko sa inyo, i-expose ko siya ng konting-konti lang. Itong pulis na to, Iglesia ni Cristo. Ay, talaga? Oo. Hindi yari siya. Converted siya. Yung pulis na yun. Hindi yari siya. Kaya, ganun. Lalo na ngayon, nagpe-prepare na talaga yung INC. Malapit na sila talagang Kaya, nung nakita ko nag-file siya ng case, alam ko na siguro, no choice, na dahil wala siyang, nagawa siguro sa akin, ganun, ito na lang siguro, kaya isang grupo sila na nag-file, napakababaw naman yun, yung kesyo daw, diba? Daw yung isang police, ganun. Ngayon, nung naglabas na si INC na words na nga about this rally, parang doon ko na-realize na sabi ko, yari siya ngayon. Kasi nasa loob siya ng iglesia. I don't know kung hanggang ngayon nandun pa rin siya, pero the last time nalaman ko, andun siya. Kasi malamang ititiwalag yung sabi nila, mga ititiwalag daw yan. Opo. Dapat i-acknowledge publicly kasi even hindi mo mabulgar, nandiyan pa rin yung hindi nga, kasi hindi mo pwedeng pangunahan kasi syempre, mawawalan na siya ng card later on. Paano kung sa kanya, diba? Ibato sa kanya. Pero kasi yung police na yun, ang sabi ko nga, pinagmamalaki ko pa naman yung pinakaunang video ko. Kasi sinabi ko siya din Tapos biglang sumabla.
At least nung time na yon, ginagawa niya talaga yung trabaho niya. Kumbaga, I think, pwede ka pa rin naman maging thankful sa kanya kasi nag-respond siya dun sa problema mo nun ng tapat sa duty niya, 'di ba? Yun nga lang, syempre, ngayon, ibang usapan na ngayon. O siguro pagkatama na nga po siya. Tsaka hindi, Oo. ano yan eh. Ito lang ang mga ano ko, feeling ko lang kasi, ako as a military, may chain of command kasi yan eh. Oo. So, kung sino kasi ang yung chief of command, pagka nag-disseminate na yan ng order, wala kaming magagawa. Ganun siya. Kaya kay Vangag talaga feeling ko. Bakit ang sabay-sabay yung kaso? Oo. Pero, kasi parang sobra ng embarrassing. Like, for example, yung PNP spokesperson, si Jean Fajardo. I mean, parang, madam, makikita. Masyado siyang sa media. Yung mga anak mo in the future, makikita yung mga pinagsasabi mo sa TV, proud ka dyan. Ito po, ang assault! Ito po, tinapik! Ayan, kitang-kita! Ano makikita yun ng mga anak mo? Magkakaroon ka ng apo, pamangkin, Pero kamag-anak. alam mo, kwentong barangay lang ha. Kwentong barangay lang naman to. Kasi nga, sorry ha, gusto ko lang ikwento yung nangyari sa barangay namin. Sige. Okay lang ba? Okay lang ba, Yumi at Joey? Okay lang ba? Sige po. Okay na okay. Oo. Ayun, magigising naman ng mga maritas dito na alas-alas ng madaling araw. Okay lang ba? Yung mga nagpapahaba ng oras at kung yung ginagamit ninyong pampahaba ng oras, okay lang ba? Kasi sa barangay kasi namin, Joey, alam naman barangay namin, no? It's marami talaga itong interesting people. May punong tanod doon. Di ba may punong tanod, tapos may umalahokan ng mga tanod. Tapos syempre may mga tanod. Magkakakilala yung mga tanod. Sabi nung tanod, isang tanod. Kachismisan ko kasi isang tanod. Alam mo yun? Kasi nga, can you imagine, alas 3 nagising pa tayo. Alam mo naman ang mga tanod. Kaya mahilig sa balot yan kasi laging puyat. Di ba ganitong oras parate ang Ang tanod? ronda. Oo! Nagchismisan kami kagabi. Habang ako yung nagde-data crunching. Tapos? Ang nangyari, sabi niya sa akin, alam mo yung yung umalaho ka ng mga tanod, hindi niya talaga gusto yung ginagawa niya. Duty lang siya. Dahil sa duty. Ba't wala siyang magawa? Kasi nga trabaho. Siyempre, umalahokan. Kaya nasabi niya na, huwag niyo na lang personalin kasi nagtatrabaho lang siya. Pero, alam niyang mali yung ginagawa niya. Kaso hindi siya makapagsalita kasi nga naka-duty eh. Kumbaga, kahit naalabag sa loob niya. Kailangan niyang gawin kasi nga duty. Tapos sa kwentong barangay lang naman. O, ikaw na Joey at Yumi. Narinig ko nga rin, actually may similar yung sa barangay rin namin. Ang tawag dito? Yung nagkwento nga na itong umalahokan na to ng mga tanod, well, established naman talaga, hindi niya talaga trip yung ginagawa niya. Kaso nga lang, syempre, kailangan niyang gawin dahil umalahokan siya eh. 'Di ba? Umalahokan siya, so wala talaga siyang choice. Ang nagpe-prepare daw nung mga sasabihin ng umalahokan ay grupo. Ganon. Meron daw talagang grupo ng mga tao na nakasuporta kay umalahokan at talagang may mga pagkakataon pa daw na yung kanyang mga sasabihin ay nung araw lang rin na yun yung malalaman. Parang hindi siya perfect. Ito ba yun? Hindi niya talaga type. Kumbaga parang tinanggap niya na buhay naman to. Ganon. Oo, kahit labag sa kalooban. Oo, ganun siya. Kasi kung ano yung utos, no choice, trabaho to eh. Kung ano yung isinubo, yun na lang talaga. Tapos wala siya magawa. Pero meron akong eto naman, tungkol sa mga tanod, itong kwentong barangay ko. Kasi, yung pinuno ng mga tanod dun sa barangay namin. Alam mo, grabe yung barangay niya, Joey, Oo, grabe talaga tong barangay namin. Marami ex-senadora dito. Nakapunta na ako sa barangay. Nakapunta ka naman sa barangay nila, Joey, Yumi. Pumunta kami saan? Nakakatuwa ang barangay namin, oo.
Anyway, dito na nga, itong kwentong barangay. As in, yung lugar namin, kasi every time na yung barangay captain mapapalitan, syempre pumipili siya ng head ng mga tanod, ganon. So ngayon, ngayon kasi syempre yung mga tanod, ganyan-ganyan, nagre-retire. So pag nag-retire siya, papalitan uli siya ng bagong pinunong tanod, ganyan. Sabi nung kapitan namin, nag-retire na yung punong tanod, kailangan ko nang pumili ng panibagong pinunong tanod dito sa ating barangay. Sabi gano'n ni barangay captain, sabi ni Cap. Hindi, syempre na-excite kami. Magkakaroon ng bagong pinunong tanod. Puntahan tayo sa papiging ni kapitan, ganyan. So syempre buong barangay nagpunta sa papiging ni Cap. Ganon. Ngayon kasi, itong mga tanod, meron tong seniority. Meron tong mga sinusunod na sistema, ganyan-ganyan, inemi, ganun. So ngayon, kung susundin mo yung mga kultura at tradisyon sa buhay ng mga tanod, meron talagang isa na dapat siya magiging pinunong tanod. Ngayon, wala naman daw kasing abi-abiso, wala naman daw kasing mga usap-usap or whatever, ganyan-ganyan. Yung pinaka nangunguna na tanod na dapat maging pinunong tanod, nag-expect siya na siya ang pipiliin. Hala, edi umattend na ng piging yung pamilya, nagbumili na ng bagong mga damit, para pagdating sa piging ni Cap, at syempre nag-expect na talaga yung buong angkan na siya ang magiging Miss Universe, di ba? So syempre nag-expect na siya na, ako ang magiging Miss Universe dahil nasa akin ang lahat ng katangian para maging Miss Universe. Sabi ganun nung susunod sa akin. Oo. Hala, nung nandun na sa piging, pagdating ng alas 12 ng gabi, in-announce na ni Cap kung sino ang napupusuan niyang maging pinunong tanod. Ay, ayun nga, ang pinili niya ay talagang Miss Universe pala talaga. So ngayon, nagkagulatan daw talaga ng bonggang-bongga sa piging nung gabing yun. Nagkagulatan talaga sa piging. As in talagang hours back moment, ganun. Parang pasigaw na sana siya biglang. Oo. Papasigaw na eh. Pagkatapos parang, iba ang naging Miss Universe. Ayun.